What's up mga pangas? Welcome back to our channel. Guys, may gusto lang akong i-share sa inyo. So, yung na-experience ko before. Yung mga hindi pa nakaka-experience ito sa YT o kaya kay Lolo. So, gusto ko lang i-share sa inyo. Before guys, meron akong nag-trending na video kay Lolo. Nag-trending po siya, umabot po siya ng 38k views. So yun, after siguro ng mga 2 weeks, si Lolo po, in-erase po niya. Siyempre, sad to say, nawala yung aking watch hour. Sa 38k views mahigit, malaki po yung nawala sa akin na oras. Gusto ko lang i-share sa inyo kung anong ginawa. Po doon naka-indicate na remove. So wala po siyang ibinigay sa akin na email or anything na proof na copyright siya or anything na community guidelines sa YouTube. Ang ginawa ko doon, yung mga friend ko, chinat ko, piniem ko sila sa mga group. Sabi nila, hindi na kayang ibalik, hindi ka na pwedeng mapila na ganito ganyan ang gagawin mo. Siyempre nag-alala ako kasi nagbaka sakali nga ako na baka maibalik. Kasi sayang kasi, ginawa ko, pinalipas ko muna ng ilang araw bago ko nag-appeal. Ginawa muna namin, pinasa ko muna yung mga community guidelines kung ano yung mga naka-indicate doon. Kasi ang pagkakasabi sa naka-indicate doon na meron daw ako nilabag sa community guidelines. Binabasa ko sa aking wife kung ano dapat gawin. So siya po kasi nag-appeal talaga. Hindi ko siya totally na-videohan ng buo. Ang nagawa ko lang po kasi, pinicturean ko lang po yung views kung ilan po yung meron ako doon at kung bakit nabura. So yun guys, after a while, nag-appeal kami. After po namin click yung appeal, gagawa po din ng letter kung bakit ka aapila sa video na yon. Pag ginawa po namin, nag-appeal kami kasi hindi naman siya totally bawal na bawal. Meron na po siyang something na parang hindi nagustuhan siguro ni Lolo. Pag ginawa po namin doon, in-edit ko siya. May mga something parang bawal sa kanya, ginawa kong blurred. Tapos gumawa po kami doon ng appeal letter. So nag-type kami doon na ganito ganyan. Kasi dapat po guys, kung may in-erase si YT sa inyo na videos ninyo, kung alam mo o sa tingin mo na wala siyang nalabag na community guidelines, pwede ka mag-appeal. So yung na-experience ko, napanood nyo sa balita yon, wala po siyang logo na news kung ano mang channel yung meron doon. Yun. Tapos sinadmit namin kay Lolo YT. After po ng mga 24 hours, nangyari po sa video na nag-trending sa akin, inalagay po doon na ito. Yun. Nalagay doon, restricted 18 years old and above para ma-view mo siya. So ayun po yung naka-note doon. Naka-public siya pero yung video kung yun pinanood mo, so, hingi po siya ng sign in sa, kailangan naka-sign in ka sa account mo. So, after po nung naibalik po yung oras ko, naibalik po sa akin 1,500 plus hours na lang po siya. So, syempre natuwa ako doon kasi nga, pwede palang mangyari yun. Na pwede ka pala mag-appeal. Kung ikaw na-experience mo na may ganun, yung mga videos mo, wag kang kakabahan o wag kang problema. Kung sa tingin mo naman, wala man talagang problema sa videos mo, pwede ka mag-appeal, huwag kang matatakot. O kailangan talaga wala ka nalabag na community guidelines. After nun guys, so nakagawa ko ng paraan. Ilang days pong nakalipas, meron na namang isa na video ko na in-erase si Lolo YT. So yun sa candy prank challenge ng aking mga kids. Ang ginawa ko doon, ang sabi ni Lolo YT sa akin, dun sa appeal na naman na binuran niya, so nakalagay nga doon na meron daw kami nilabag na batas, na hindi daw pang bata, ganito ganyan. Kasi yung video na yun, hindi siya naka-made for kids, so naka-public rin siya. Ginawa ko, nag-appeal ulit kami ng asawa ko, pinip niya ulit yung mga dahilan kung na hindi kami nakalabag sa community guidelines. After nun, naibalik din yung video na yun, pwede mo na siyang ma-view sa YouTube. Tapos, tsaka yung oras ko po, naibalik din po niya. Yung guys, ito lang po yung masasabi ko, ito lang po yung na-experience ko kay Lolo YT. Sana kung sino man po yung naka-experience ng ganito, in-erase po ni Lolo YT yung inyong videos, huwag po kayong matakot mag-appeal. Gusto ko lang maging aware kayo sa na-experience ko, at kung sakali man na dumating yung time na maranasan mo to, huwag kang matakot mag-appeal. Basta kailangan alam mo sa sarili mo at alam mo sa tingin mo
yung video na in-erase ni Lolo White. So yun guys, sana sa video kong ito nakatulong sa iyo kahit konti lang. Kasi hindi ko siya totally na video ng buo. Alala lang kasi ko, kaya ang ginawa ko sa picture lang. Guys, sana nakatulong yung ginawa kong clip na to. So sana maintindihan nyo at intindihin nyo lang po yung mga nakalagay doon naka-indicate kay Lolo Whitey. So yun guys, salamat sa panonood. See you in next vlog. Bye bye!